malaki yung bata talaga. Pigporsa ba siya? Pigporsa siya nung doktor namin. Pag lumabas yung ulo, ipipihit yung ulo. Nung napihit yung ulo, naputol siya. Tapos yan, nilabas, patay yung bata. Saan hahantong ang trahedyang yon sa buhay ni Nida? The Nida Solo Story dito sa The 700 Club Asia, susunod na. A blessed day to all our viewers worldwide. May you feel the love of God no matter your circumstances. Hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Diyos sa atin, anuman ang ating nagawang kasalanan o anuman ang ating pinagdaraanan. Madalas kasi, Felici, whenever we go through difficulties, adversities, trials, iniisip natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Alam mo, Peter, katibayan nga yan na mahal tayo ng Diyos. Kasi ang mga pagsubok sa buhay na hinahayaan niyang danasin natin ay bilang pagdisiplina sa atin upang mahubog ang ating karakter. Ang sabi sa Bible sa Hebrews 12:7-8, be patient when you are being corrected. This is how God treats His children. Don't all parents correct their children? God corrects all His children. And if He doesn't correct you, then you don't really belong to Him. In our featured testimony today, Nida, a midwife, was involved in a tragic incident during a delivery in which the newborn suffered a neck fracture, which resulted in the death of the child. Will she end up in prison? Let's find out from her story. Miss Nida, emergency po! Emergency po! What have you done? What happened? What happened to my child? You killed my child! Sa edad na 19 ay nakapagtapos ng midwifery si Nida. Siya ay nakapasa sa board exam at ito rin ang hudyat na makapagtrabaho siya sa Libya bilang isang midwife. I'm so blessed. Every time na nag-work ako, hindi ako sa ward. Nasa office ako na kasama ng director. Open dun. Malaya. Wala akong magulang na magagalit. Walang sino man na pwedeng magsabi sa akin, hindi pwede yun. As long na pumapasok kami sa trabaho namin. Sa gitna ng kalayaang nararanasan, isang kaibigan ang palaging dumaramay kay Nida. Ibinabahagi niya kay Nida ang salita ng Diyos, ngunit binabaliwala lamang niya ito. Ayoko maging katulad nila. Ayoko. Wala naman pagkakaiba. What for na pumasok pa ako sa ganong situation. Yung best friend ko doon, naghiwalay kami dahil nga naging Christian siya. Ayoko naman sumama sa kanya. Nagpatuloy sa buhay si Nilda. Mula sa trabaho sa loob ng opisina ay nailipat siya sa delivery room section at pinamunuan ang ilang mga midwife doon. Ngunit isang pangyayari ang gumimbal sa kanya. Miss Nida, emergency po! Emergency po! What have you done? What happened? What happened to my child? You killed my child! Kasi malaki yung bata talaga. Pigporsa ba siya? Pigporsa siya nung doktor namin. Pag lumabas yung ulo, ipipihit yung ulo. Nung napihit yung ulo, naputol siya. Tapos yan, nilabas, patay yung bata. Dahil dito, nasuspindi at nakasuhan sina Nida, 10 ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan sa kanila ay nakulong habang nananatiling malaya si Nida hanggat nakabinbin pa ang kaso. Labis na takot ang idinulot nito kay Nida. Alam ko na tinotorture sila. Grabe, talaga tinatanggal yung kuko, pinaplantya. Talaga yung iba ko pang kasama nire-rape. At my case, parang ako na rin yun. Kasi nga, cover ko sila. Sa gitna ng dalamhati, humantong si Nida sa isang desisyon. Tatalo na lang ako, at least di ko na mararanasan yung mga naranasan ng mga kasama ko. Yung mga patay doon, hindi naman nilalagay sa kahon ng patay. Nilalagay lang sa kumot. Pag nagtalon ako dito,
mamamatay ako. Ganon din ako iuwi sa amin na nakabalot lang ng kumot, parang bagahe. Hindi na ituloy ni Nida ang pagpapakamatay. Muli niyang naalala ang kanyang kaibigang nagbahagi kay Jesus. Lumapit si Nida sa kanyang matalik na kaibigan upang humingi ng tulong. Nasabi nung kaibigan ko, alam mo, for 1 year naghiwalay tayo, walang gabi. Hindi ako natutulog na hindi kita ipinapanalangin. Eh, sinabihan ko yung friend kong yun, ito yung ATM ko, ito yung kapatid ko. Pag anong nangyari sa akin, ikaw nang bahalang mag-contact. Hanggang dumating ang araw ng pagdinig sa kaso ni Nida. Nang nagpukpuk na siya, sabi nung judge, not guilty. Wala na, parang na-blackout ako lahat. Na tumigil ba? Sabi ko, paano na lang kung nagpakamatay ako? Kasi sabi ko, Lord, talagang makapangyarihan ka, Lord. Talagang wala na talaga, Lord, na-surrender na ako sa iyo. Magmula noon, nagsimulang kilalanin ni Nida ang Panginoon. Ganap na siyang nakalaya mula sa takot at pangamba at namuhay ng naaayon sa ikalulugod ng Diyos. Wala nang naging balita si Nida tungkol sa kanyang mga kasamahan. Bumalik sa bansa si Nida matapos ang lahat at dito niya nakilala si Nestor na kalaunan ay kanyang naging asawa. Nabiyayaan sila ng 3 anak. Lubos ding pinagpala si Nida sa kanyang mga negosyong pinamumunuan sa Catanduanes. Patunay na ang totoong kalayaan ay matatamasa lamang sa piling ng Diyos. Ikaw na lang magsasabi na, Lord, we are victorious. Lord, we are promoted. Claim the promises of God. Wow. Nakakatakot yung pinagdaanan niya, no, Peter? Pero nung na-experience niya yung kabutihan ng Panginoon na she was not guilty, you know, yun yung sinabi na parang there's this phrase I remember in the Bible that says, because of the goodness of God, we repent. Yes. Diba? So yun, dahil doon nag-umpisa yung talagang love story niya with the Lord, diba? It is earth-shaking yung nangyari sa kanya. Yeah. And I believe the shield that surrounded her, that she did not go through with that her intent of committing suicide, was because the friend did not stop praying for her. Amen. That's true. So talagang God used that moment to really stir her to go find her friend. Yeah. Kasi alam niya, sincere siya. Yes. Yes. Nida was thriving in her career, enjoying the freedom to go wherever her work took her. She felt fulfilled, stress-free, and financially secure, thanks to a job she loved and a good salary. Most importantly, she had achieved her dream of working abroad. Then suddenly, she was confronted with the threat of criminal charges and a possible life in jail in a foreign land. Biro mo yun. Yeah. Scary. No, she was consumed by her career, investing all her time in it. Kinalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay ay mula sa Diyos. Ang sabi nga sa Bible, kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. That's in Deuteronomy 8:17 and 18. The incident that God used to call Nida's attention and change her character was tragic, but it demonstrated God's mercy and compassion. Just as God has forgiven our sins through Jesus Christ's death on the cross, He intervened in Nida's case when she was found not guilty of the child's death. God demonstrated His compassion when He delivered Nida from her suffering. He responded to the cries of Nida and those praying for her. What about you? Are you in a terrible situation that you need God's mercy and compassion? Then come to God. Cry out to Him. Pour your heart out, and He will give you freedom
from whatever shackles you. All it takes is a simple prayer that comes from your heart. Just say, "Dear Jesus, you know the situation I am in. Lord, I have no power over it. I can't solve it, but I need to stand and put my hope and trust in you. You are my only hope. And Lord, I know I have lived a sinful life. I know, Lord, I have said no to all your proddings. But now, Lord, I come to you, confessing my sins, asking your forgiveness, receiving it wholeheartedly, as I choose to invite you now, Jesus, to come into my life, to be the Lord and Savior of my life, to be the God that will usher me into victory, the God that will set me free from a life of sin and translate me to your kingdom, a place where I can live and walk with you victoriously. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen. Ano man ang inyong pinagdaraanan na lubhang nakakabalisa sa inyo, idulog niyo yan sa Panginoon. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin sa Kanya. Panginoon, maraming salamat na ang kapayapaan ay hindi namin mahahanap sa inyo sa paliwanag dahil sa aming pinagdadaanan. Sa kahit anumang bagay, ito'y mahahanap namin sa isang tao at yan ay ikaw. You are our Prince of Peace. Panginoon, be the Prince of our hearts. Rule in our hearts. Tinatanggap namin ang kapayapaang iyong inaalok sa amin. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Nasaktan si Lani nang madiskubre ang pagtataksil ng OFW niyang asawa. While watching the 700 Club Asia, she found hope. Feeling mo pinagpipray ka na agad nila. And eventually, unti-unti silang nagkaayos mag-asawa. Dumami ang suki sa food business niya at nagkaroon ng stable job ang mister niya sa Saipan. Bigay ka ng tao sa puso mo, babalik din naman sa'yo ng siksik-liglig kumaapaw. Dahil sa inyong pakikipag-partner sa amin, patuloy tayong nakakapag-produce ng programang naghahatid ng pag-asa at inspirasyon. Let's bless more people in need of God's comfort, hope, and healing. Please visit cbnasia.com/give to send a special gift or become a monthly partner of CBN Asia. God bless you as you honor Him with your giving. We are back on the 700 Club Asia and we have here with us Nida. Welcome to the show, Nida. Yes, welcome to the show. Ayan. So, Nida, you achieved your dream of becoming a midwife at an early age of 19. Pati yung dream mo na makapagtrabaho abroad, na-achieve mo rin. And then at that time, sinabi mo, malaya ka na. Bakit mo sinabi yun? And what did you mean and how did you spend that freedom? Okay, good afternoon po, Pastor Peter. Actually po, yung freedom na sinasabi ko dito is naka-abroad ka. Malaya tayo, nakapag-abroad kasi hindi lahat nagkakaroon ng opportunity na makapag-abroad. And at the age of 19 years old. Yeah. So young. Opo, and that time, Tapang mo din. na rin po, board passer na rin po ako. Kaya malakas din po ang loob ko na may lisensya po ako na magtrabaho. Then po, yung freedom po na wala nang magulang na nagbabantay,
Wala nang mga kapitbahay na tumitingin sa'yo. Kaya alam ko malaya ako the time na nakarating ako doon. Bakit matindi ba ang bantay ni Papa at Mama sa'yo? Hindi. Man-to-man guarding? Actually po, galing po kasi ako sa broken family. Okay. Tapos ang nagpalaki po sa amin, kapatid ng papa namin na matandang dalaga. At talaga pong binigay nila yung time nila sa amin, magkakapatid na palakihin kami. Kaya para sa amin, nakatali kami. Okay. Lahat bawal, Oo. lahat ganito. Medyo Kaya, disciplinarian. opo, kaya wala akong ibang inisip. Makatapos lang ko ng pag-aaral, lilipad ako. Yan. Yun po. Excited ka talaga. This is Opo. what you wanted. No? Pero dun sa kwento mo, while you were enjoying that freedom, di ba, merong isang kaibigan ang matyagang nagbabahagi sa'yo ng magandang balita, di ba, ng Diyos. So, pero sa story, ini-ignore mo siya. Bakit? Opo, kasi yun din po ang gusto kong i-share sa mga tao as of now na ako kasi po, nung nag-share siya sa akin about Jesus, bakit? Oh, kilala ko si God, kilala ko si Jesus, bakit? Pero ano bang kulang sa akin? Kumpleto ako eh. Oo, tama. May pera ako, Yeah. nasa abroad ako, everything I want, nagagawa ko. Bakit kailangan ko pang tanggapin si Christ? Bakit kailangan ko pang maging Christian? Yun ang mind ko. Opo, yun ang mind ko. Kaya ngayon na-realize ko na talaga sabi ko si Lord, dinala pa ako sa ibang bansa para makilala ko siya, kung sino talaga siya. Na maraming tao, lahat na tao nagsasabi, kilala ko si God, kilala ko si Jesus, pero sino siya sa buhay natin? Yun po, yun sa akin, yung relasyon natin sa Kanya. Oo. Yun po ang binild up sa akin ni God na mayroong Diyos. So parang during the time na nilapitan ka ng friend mo, Everything parang, was going so well. parang Yeah. wala kang pangangailangan, Wala di ba? ko, kumpleto po. Parang kung sa aking moment na yun, nakahiga ako sa pera. Oo. Tapos, after duty namin, kasi Don't ang need duty ko is 7 to 3. After that, punta kami ng beach, punta kung saan, Oo. mabarkada. Time of Ganun your po yung way Just ng enjoying your singlehood. Opo. Yes. Kasi dalaga pa nga din po ako Yeah. during the time. Oo. So at the height of your career, a tragic incident happened. Nagka-neck fracture yung child na idinideliver ninyo. Paki-describe yung shock na naranasan mo noon. Actually, yung incidents na yun, hindi po kasi ako yung may hawak nung delivery during the time. Yung doktor po namin. Kaya lang, nandun ako kasi naka-duty din po ako. Okay. Kaya tinawag po kami lahat yung sa staff na ganito yung nangyari. Ditakbuhan po kami, emergency po ito. At mayang age po, wala, hindi pa naman ganun ka-danger yung mind ko na kung ano mangyayari. Pero na-solve naman po yung problem kasi tinakbo din po namin sa delivery, ay sa cesarean section po yung pasyente namin. Nagkataon lang po kasi yung pasyente namin ay mayaman. Anak din po siya ng director ng hospital namin. Kaya umabot po sa ganun na problema. Kasi sa amin po kasi parang normal yung mga ganun na It situation. can happen, in other words. Opo. Yeah. Pero dahil po doon sa nangyaring yun, na rich kasi yung family niya, nagkaroon po ng ganung laki ng problema. And that time na yun, nakasama ako. Kasi sinabi ko nga, gusto ko dito na sa abroad matumira. Gusto ko makapag-asawa din ng foreigner. Kaya lang parang na-hopeless ako. Kaya wala akong ibang inisip. Nasa 8th floor kasi ako noon, ang dormitory ko. Sabi ko, tatalo na lang ako dito. Kasi wala nang mangyayari sa buhay ko. Wala na yung mga pangarap ko. Yun nga po. Ano pong nakapagpigil sa inyo sa that you wanted to do it but you didn't? Paano pong nakapagpigil sa inyo? Umabot lang po kasi sa moment na naalala ko si papa ko. Yung papa ko kasi nainisip ko, yung humahanga siya sa lakas ng loob ko. Pinagmamalaki niya ako, tapos uuwi ako patay. Yeah, Kaya ayokong umabot sa ganung punto si papa. Kaya yung Isip mo yung magiging resulta. resulta po, opo. Buti nga, salamat sa Panginoon at umabot din po ako sa pag-iisip ng ganun. Pero nandun na po ako sa moment na yun na tatalo na lang ako dito. Ganun. Tapos yun po yung nangyari, na pumunta po ako dun sa kaibigan ko. Tapos yun nasabi niya, Pwede mong i-describe sa amin before we go to your friend, no? Yung feeling mo nung narinig mo yung not guilty verdict. Ano yung naramdaman mo habang hinihintay mo yung verdict na yun?
Sa akin po kasi yung verdict na yun, napaka-hopeless ko na. Wala na talaga. Alam ko, wala nang justice, wala nang freedom, wala na everything. Talagang empty na ako. Wala, hindi ko nakilala ang sarili ko that time na yun. So, nung narinig mo yung not guilty, Kaya nung narinig ko yung not guilty that moment na yun, wow. Wala sabi. Wow. oo, di ba? Talagang hindi mo ni-expect yun. Oo nga. Opo, hindi ko po talaga in-expect na darating ako sa ganun. Kasi talagang wala na, suicidal na ako Yeah. eh. Oo nga. Magsusuicide na ako eh. Kasi wala nang hope. Nagkataon lang na sabi ko, kawawa ni Papa pag umuwi ako na nabangkay ako. Pero napakasarap ng testimony ito. Dahil po dun sa verdict na yun, marami po akong kaibigan na pag may problema sila, sa kanila ako nakikita sa testimony ko. Tapos yan, doon po sa testimony kong yun, marami po ang na-encourage. Mayroon po Kakaroon akong, sila ng pag-asa. opo, mayroon po akong kaibigan na judge sa amin, sa Catanduanes, na napakatapang niya, talagang pag narinig mo yung pangalan niya, alam mo kung sino siya. Pero because of this testimony po, naging kaibigan ko siya. Yeah. Sabi niya, Nida, tulungan mo ako. May gusto akong palayain na inano ko na, nakakulong na siya. Pero tulungan mo ako makalaya siya. Wow. And I praise Wow. God. Oo. Because of this 700 Club po. To God be the glory. Amen. Nakalaya po yung, anong yun, prison na yun, babae po siya. Talagang, sabi nga ni Judge, walang piyansa. Talagang lifetime imprisonment na siya. Pero tinulungan siya ni Judge. Sabi, mayroon palang ganun. Sabi ni Judge, Nida, sabihan mo Miracle. itong taong ito, itong kaibigan mong ito, sasabihin ko sa iyo kung anong isasagot niya sa akin para makalaya siya. Ganun po yung nangyari. And because of the testimony, na Praise God. pwede pala yun, Oo. Yeah. Anything can happen. Oh, so paano po nangyari na nagkaroon kayo ng encounter with Jesus? During that time that you went through this. Opo, after this conviction po na wala na, nakalaya na ako, hindi ako makukulong. Then, in-invite ako ng friend ko sa church. Okay. Paka-invite niya sa akin sa church. Galit pa nga ako dun sa pastor eh. Sabi ko, sino tong pastor na to? Ba't kilala ako? Bakit alam ang buhay ko? Sabi ko, ngayon ko Hindi lang ka na naman, nun. ngayon ko lang naman nakita to eh. Sabi ko, bakit kinuwento ko ng kaibigan ko? Tapos sabi nung kaibigan ko, hindi. Kaya lang dun po, yun nga po sinasabi ko, pag once na umattend po tayo ng church, huwag nating hayaan na hindi matapos yung service. Kasi doon po ako tinats ni God sa closing song. Yung song po na, mahal ka ng Panginoon, mahal ka, mahal ka. Lord, kung mahal mo ako, bakit ganito yung buhay ko? Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Lord, bakit? Ganun ako. Tapos nun, sinabi ni Lord sa akin na, anak, namatay ako para sa'yo. Anak, ganito ako. Grabe, ma-amaze po That talaga was the po. moment when you received the Lord. Opo, So, sinuko ko na po yung buhay ko sa kanya. Lord, talagang surrender na ako sa iyo. okay. So, ano yung naramdaman mo kapag naiisip mo yung tragic incident na pinagdaanan mo? Sa akin, Now that you're a child of God, opo, sa akin po, I praise God kasi nga po, na-invite niyo po ako dito sa 700 Club. Then, because dun sa testimony kong yun, marami ang na-transform ang buhay. Na, yun nga pong iniingatan ko sa sarili ko na may mga nakatingin sa akin. May so mga nakatingin in other po words, sa akin. you now know na inalaw yan ng Panginoon, yung tragic na yan, because down the road, gagamitin ka niya. You know, to stand before people, to talk about God's miracle, goodness, and mercy na dapat guilty ka na, pero because of His grace, you were pronounced not guilty. Amen. Praise God. Kaya, I'm so amazed sa ginagawa ni Lord sa buhay ko. Sabi ko, every time, every day, ang pinagpipray ko, Lord, more of you and less of me. Amen. That's a good prayer. Yes. Well, Nida, thank you so much for sharing with us your powerful story. I'm sure marami pong
na bless. Yes, thank you so I, much. ano po, gusto ko rin po i-shout out sa amin sa Catanduanes na this moment, this time po independent na rin po ang Catanduanes kasi may bago na po kaming governor. Oh, yun. Yes, bagong governor po si Governor Patrick Allen Asanza po. Salamat, Gob, sa pagpaghamit mo sa Panginoon na matransform ang Catanduanes. Tama. Kaya Amen. napakabuti na. At pray. kaibigan po namin siya, kaya po hindi ko po nakasama si Mr. ko kasi po siya talagang totally support kay Doc Pat sa mga prayers. Tama yan. Opo. We need to support and pray for all our leaders. Ayan. Opo. Sige. Thank you, Nida. Magbabalik kami. Huwag kayong alis. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Our most loving, merciful, and compassionate God gave Jesus, His only begotten Son, to die on the cross to give us true freedom. Freedom from slavery to sin. Jesus said, He, the Father, sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Luke 4:18. The freedom Jesus promises does not mean personal independence to do whatever we want, whenever we want. Rather, it is freedom from the bondage of sin, from the physical, emotional, and spiritual struggles we go through. But to experience the freedom God promises, we need to abide in Jesus. He will also give us all that we ask for. Jesus said in John 15, verses 7 to 8, "If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." To abide in Christ is to live in Him, to allow Him to take power over us. Then our sinful habit, thoughts, and attitudes lose their control over us. We are free from guilt, and peace dominates us. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by the story of Nida. Thank you to all our faithful partners and supporters who help make the production and airing of this program possible. Be part of this mighty work of God. Just scan the QR code on your screen for your financial support. God bless you more and more. Ngayong Martes, Paano ba lumaya sa hinanakit o sama ng loob? Napuno ng galit yung puso ko. Dumating sa time na sinabi ko sa kanya na huwag kang magpapakita sa akin dahil masasaktan kita. at paano ba lumaya sa utang? When it failed, my life really shattered. I just feel so wasted. And nung time na yon, sabi ko noon, ayoko na ng gantong buhay. Tunghayan sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.